Higpitin lang natin yung pagkatali dito sa kawayan. At ang ganitong klaseng trap ay napakabilis i-arya. Panglima. Yan. Okay. Uy, mataba din. Welcome sa Hagilap TV. Sa bukid nagmula, sa ilog natuto, simpleng pamumuhay. So yan, kamusta po kayong lahat mga kagilap? Sa video na to ay share ko naman sa inyo kung paano gumawa ng trap na diguma. So i-improve natin yung ating mga unang trap. So ito yung ating mga traditional trap na yung may balagbag. So ngayon ay marupok na yung iba. Papalitan natin ngayon ng diguma. Itong ating gagamitin guys, yan, yung mga interior ng mga lumang gulong ng motorsiklo at saka itong guma. Target natin for today ay manla. So improve natin. Ayan, papalitan. Tatanggalin na natin ito dahil mga balik-balik na. Ayan, mga sira na. Palitan na lang natin na wala ng balagbag. At ang ganitong klaseng trap ay napakabilis i-arya. Ayan, papalitan natin ito. So ganun din ang proseso ng kanyang sarado. Tapos mula dito sa kanyang kawayan, iangat lang natin ng mga 1 inches. Saka natin lalagyan ng kanyang gatla kabilaan. So ang purpose nito ay para madali na matupi yung kanyang dulo. Ayan, maiksi lang. Tulan natin to. Ayan. Ayan, natanggalan na natin kabilaan. So papanipisan ko na lang yung kanyang gitna. Ayan, natutupi. So ito na yung mga uso ngayon dahil madaling i-kabit o madaling i-arya. Ayan, lalagyan natin ganyan. At ito ay napakabilis gawin. So kukuha lang tayo ng goma sa mga 2 dangkal yung haba ng goma. Depende sa laki ng kawayan. Saka lang natin ibubuhol yung kanyang dulo. Tapos lalagay lang natin dito. Yan. Ayan guys. Tapos ito naman yung kanyang dulo dito sa kabila. Higpitin lang natin yung pagkatali dito sa kawayan. At pagkatapos ay angatin lang natin o banatin natin ng konti. Ayan. Saka natin tatalian dito. Ayan. Iangat lang natin guys. Mga isang palad galing dito sa kawayan. So ayan, pag natalian na natin guys, yung pinakadulo niya ay babalik lang natin para hindi siya kumalpos. Ayan, napakasimpleng gawin lang yung ganitong trap. Saka natin iipit yung kanyang dulo para hindi madbad. So ayan, bilis lang tayo makagawa. So kapag inangat natin na ganyan, kailangan nakapantay siya dito sa kanyang butas. So ito ay medyo mahaba. Putulan lang natin. At lalagyan natin ng gatla para hindi kumabuse yung kanyang tali dito sa kanyang trigger. Ayan, pantay na. So gagawa na naman ako ng kanyang trigger. Yan yung isasabit dito. Ayan guys, susukatin lang natin na sumayad sa ilalim to, sangat lang natin ng konti. So ang purpose nito, kapag pumasok yung manla ay itutulak niya ito, saka ito matatanggal doon sa kanyang pagkakasabit at pipitik na ito doon siya masasaraduhan. Mahuhuli natin ang manla kapag itinulak niya ito.
ayan. Ayan guys, simple lang yung kanyang trigger. Okay, talian lang natin ng nylon. Buhulan lang natin yung dulo para hindi kumalpos. So ayan. Yung tamang pagsukat nito guys, kailangan iangat muna natin siya. Ayan. Saka natin isasabit. Ayan, para yung kanyang pagkayuko ay hindi persado. So, ayan lang. Ulitin natin. So, kapag pumasok yung manla, ayan guys. Example, halimbawa ito yung manla. So papasukin niya ito yung ating kawayan at may tutulak niya itong kanyang trigger. Kapag naitulak niya, boom, masasaraduhan yung manla. So napakabilis, hindi kagaya ng ganitong mga sinaunang estilo. Kapag matagal na siyang nakaangat, so hindi na gaanong bumabalik, so mahina na siyang magsarado. Ayan, ito na yung bago ngayon. Pero ito ay subok na rin at matagal na panahon na yung ginamit mula pa noon sa aming mga ninuno. Kaya proven and tested talaga yung mga ganito. Ito lang ang advantage nito, ay madali siyang yari kumpara dito. Dito kasi kailangan mo pang linisan ng maayos yung kanyang palibot. Ito hindi na. Kapag natibag natin yung kanyang bahay, susuksok na lang natin. Okay, gagawa pa tayo. Re-repairin pa natin itong iba. Papalitan lang natin ito ng guma. Ayan guys, ganyan lang, napakadali lang. Kaya sa mga gusto na subukan yung ganitong estilo, madali nyo lang itong masusundan guys. Ayan, sobrang simple. Yari lang naman, napakabilis lang. Testing. Oh, bilis. Mabilis magsarado. Goods. 2, 4, 6, 8. So ayan mga kagilap, 8 trap yung ating na-repair. So ayan, pinalitan na natin yung mga luma. So ito na. So ngayon ay i-share ko naman sa inyo kung paano i-area at kung paano makakahuli yung ganitong klase ng trap. So ayan, samahan nyo kami sa aming pag-area. Let's go. Area tayo. So ayan mga kagilap, nandito na kami sa spot na kusana yung mga bahay na ng manla. Ayan, ganito yung itsura ng bahay ng manla. Yung medyo patag yung kanyang ibabaw. Ayan, ito naman may butas, nakabukas. So hindi tayo sure kung may laman pa yan. So dito tayo sa nakasarado. Yun oh. Ibagin natin. Dukutin lang natin kung mayroon pang sanga. Kapag may sanga, yung manla ay tinatabo na namin ng putik. Okay. So, area natin. Yan. Yun oh. Mabilis ang area. Yun oh. Isa, dalawa. Yun, kakatabi.
Ayan guys, 3 butas magkakadikit, tabi-tabi lang. Ariyahan natin, galing natin, merong ugat. Isa, ilan na doon? 3, 4, pang-5. Okay, 5. 6. So ano lang trap natin guys, 2 na lang. Yun. Okay, last area, last trap. Yun. So ayan mga kagilap, abangan nyo sa aming pagpandaw dahil pa-high tide na ngayon. So bukas ng umaga babalikan namin para pandawin, sana mayroong huli yung aming inariang mga trap. Okay, let's go home. So ayan, good morning mga kagilap. Ngayong umaga guys ay babalikan na namin para pandawin yung aming inaryang trap na diguma na panghuli sa manla. Sana mayroong huli. Ayan, nandito na kami sa may malapit sa sasaan. Yun o, pitik. Okay. Ayan guys, nakapitik. Huli. Ito pa. Ayan, yung magkatabi nating unang inarya ay nakahuli. Yun, laki oh. Taba. Yun oh, taba. Ito pa, kabila. Yun oh, kakatabi. Ayan guys, ito magkakatabi ay pumitik yung dalawa. Yun, yung isa, yung pangatlo ay hindi pumitik. Yun, may huli rin. Okay, 1, 2, 3, 4. Yun oh, pitik din. Pang-5. Ayan guys, kita yung kanyang sipit. Ito pa. Yan. Okay. Uy, mataba din. Apat. Okay, 5. 6. Ang 7. Yun o, wala na tayong mapagtalian. Ayan guys, 7 manla yung ating nahuli doon sa ating ginawang trap na diguma. So okay, solid na. Sold sa ating pangulam.
ayan mga kagilap, ito na yung aming mga nahuling manla. So ayan, nilinisan na namin at inilaga. Tinanggalan namin ang kanyang mga kinain na putik. At dahil naka-prepare na rin yung aming mga ricado, ngayon ay magluluto kami ng ginataang manla with puso ng saging. So ayan, handa na rin yung aming gata. Kaya let's go, magluluto kami ng ginataang manla. Ayan, kumukulo na guys. Talagay na namin yung manla. Yun. Okay. Lagyan na natin ng asin. Ayan, ating asin lang. At ingredients. Okay na. Kulo-kulo lang yan.